ang pagpapalaya ni Lord Chaitanya sa isang aso. Ang istoryang ito ay ang aso ni Shivananda Shena. Si Shivananda Shena ay mayaman na devotee. Meron din siyang katulong sa kanilang tahanan at meron siyang alagang aso. Sinasabihan niya yung kanyang katulong na laging papakainin ng Mahaprasadam itong aso niya. Lagi rin maraming tao sa kanilang tahanan dahil nagpapakain siya ng mga devotee. Minsan ay nabalitaan nila na si Lord Chaitanya ay pupunta sa Jagannath Puri para dumalo sa Yatra Festival. Kanya ninais nila na magpunta rin sa Jagannath Puri. Kanya nagpulong-pulong sila at kumanda upang maglakbay. Ngunit nakarating sila sa isang ilog ng Orissa. Kasama nila din ang aso noon. Kung dati ang aso ay hindi pinapayagan na pumasok sa loob ng bahay dahil sa pakiwalay nila, ang aso ay madumi. Kaya ang boatman naman na to ay ayaw pumayag na isakay ang aso sa kanyang bangka. Ang sabi niya, lahat kayo ay maaari kong isakay dito sa aking bangka, ngunit hindi ang aso. Nalungkot itong si Shivananda Shena. Ang sabi niyang ganun, ay magbabayad ako ng doble. Isakay lamang itong aso na to sa atin. Isama lamang natin siya. Dahil isa siyang bhakta o isang devotee. Noong araw, hindi naman pera ang palitan. Wala silang pera noon o barter. Ang barter nila ay conch shell, bigas o kaya kadi. Ang sabi ni Shivananda Shena, dodoblihin ko ang bayad. Isakay lamang ang asong ito at isabay papunta sa Jagannath Puri. Kaya ang ginawa niya ay nagbayad siya ng 10 kadi na conch shell. Mahal ito para itawid ang aso, isama sa bangka ang aso at itawid sa ilog. Kaya pumayag na rin ang boatman at naisakay nila ang aso sa bangka. Kaya nakatawid sila sa ilog. Isang araw ay ginabi ng pag-uwi si Shivananda Shena. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, tinanong niya yung kanyang katulong, pinakain mo bang ating aso? Ngunit hindi pala ito pinakain ng kanyang katulong. Nawawala ang aso ng gabing iyon. Hindi rin nakakain si Shivananda Shena. At sabi niya, hanapin niyo ang aso dahil kinabukasan ay maglalakbay na muli tayo papunta sa Jagannath Puri. Ngunit nung gabing iyon, kahit anong hanap nila ay hindi nila nakita ang aso. Hindi kumain si Shivananda Shena dahil nalulungkot siya na wala ang kanyang aso. Kinabukasan, maaga silang naglakbay papunta sa Jagannath. Pagkarating nila doon ay sinalubong sila ni Lord Chaitanya. At si Lord Chaitanya ay siniguro na meron silang matutulugan para sa gabing iyon. Kinabukasan ay nagsimula na ang kirtan sa Jagannath. Nagulat sila dahil nandoon na ang aso. Nagsimula na ang kirtan, ang malakas na kirtan, at ang lahat ay kasali sa kirtan at sila ay nagsasayawan. Pagkatapos ng kirtan ay kumain na sila ng prasadam. Hile-hilera sila. Sila Advaita Acharya, Mukunda Dasi, si Shiva Shena,
At nandoon na nanunood yung aso sa medyo malayo-layo. Sa kanilang pagkain, nakatingin lamang ang aso sa malayo sa kanila at tinignan ito ni Lord Chaitanya. Tinapunan niya ito ng pira-pirasong niyog. At ang sabi ni Lord Chaitanya, "Chant! Chant! Chant Hari, Rama, Krishna." At ang aso naman ay nag-chant sa kanyang sariling lengguwahe. Tumahol ito at ang sabi, "Hare, Krishna, Rama." Sumagot siya sa chanting ni Lord Chaitanya. Lumapit si Shivananda Shane sa aso. At sa pakiwari niya, hinawakan niya to at sa pakiwari niya siya ay nagkaroon ng offense dahil pinabayaan niya nung gabing iyon ng aso. Kaya ito ay nawala at hindi nila nakasama. Ngunit nandito na sa kanyang harapan. Pakiwari niya ay may offense siya dito. Kanya hinawakan niya ang aso. Talaga ngang ito ay isang bhakta o devotee. Kinabukasan na naman ay nawawala na naman ang aso. Hindi nila ito makita. Yung pala, sabi ni Lord Chaitanya, ito ay umalis na at nagpunta na, nakabalik na sa spiritual world. At na nagkaroon na ng swarup o katawang spiritual na angkop para sa spiritual world. So, na-liberate ni Lord Chaitanya ang isang aso. Kahit sinasabi na kahit na sa anumang katawan ng uri ng katawan, ay dinadasal ng mga devotee na kahit nasa anong uri sila ng katawan, basta maipanganak lamang sila sa tahanan ng isang devotee at makakarinig ng holy names, ay gugustuhin na nila kung yun ang nanaisin ni Lord. Dahil wala namang diferensya kung ano man ang iyong katawan, dahil tayo naman ay spirit soul. Ngunit, ang pagkakaroon ng isang human body ay napakaswerte dahil ito ay pwedeng maging take off para ito na ang maging huli nating buhay dito sa material world at makaprating tayo sa spiritual world kung tayo ay nagseryoso sa chanting, sa devotional service, sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Ngunit, sa pagkakataong ito, si Lord Chaitanya mismo ang nag-liberate sa isang aso.